Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Sister Anavilla Gayares from CRC Antipolo. Ngayong umaga po ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Deuteronomy 21 verse 18 to 21 na pinamagatang The Penalty for Rebellious Son, na kung saan ay makikita natin ano nga ba ang kaakibat na kaparusahan sa mga anak na sumusuway sa kanyang magulang at ano ang kanyang kahihinatnan sa pagiging suwail. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ngayon ay dumako sa maikling panalangin. Mahal naming Ama, Panginoong Hesus at Banal na Espiritu, kami po ngayon ay nagpupuri at nagkapasalamat sa umagang ito sa iyong pag-asang sa biyayang ibinigay sa amin at sa pagising sa umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Patawad po kung kami man po ay nagkasala sa isip, salita at sa gawa. Kayo po ang siyang maglinis sa amin sa umagang ito. Ang sa gayon ng aming mapakikinggan na mensahe ay magsilbi naming gabay sa aming paglakad sa iyo. Teach us, Lord, a heart that will follow you wholeheartedly. And we declare victory sa umagang ito and we surrender everything sa iyo. Maraming salamat po. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan mo aming Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen. Tayo po bumasa sa Deuteronomy 21, 18 to 21. Ito po ay tuntunin tungkol sa anak na matigas ang ulo. Sabi po sa 18, kung matigas ang ulo at suwail ang isang anak at ayaw makinig sa kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang pagdisiplina, siya ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo at suwail ang anak namin ito at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Pagkatapos babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Kanya nang inyong gagawin sa masamang tulad niya. Mapapabalita ito sa buong Israel at matatakot silang tumulad doon. In this verse po, parents should teach their child, their stubborn and rebellious son, in the ways he should go, so that when the son gets older, he will not stray from it. Sa Lumang Tipan po ay sinasabi na dapat turuan ng mga magulang ang matigas ang ulo at suwail na anak sa mga dapat niyang lakaran upang makita niyang maling gawa at matuto sa kanyang kasalanan. Makikita natin na kapag ang isang anak ay hindi pa din sumusunod sa kanyang magulang, ay may kaakibat itong kaparusahan, higit pa sa ginagawa ng magulang natin sa atin kundi ang parusa na galing sa mamamayan. Sa panahon natin ngayon, mahirap sa magulang na pasunurin ang kanilang anak, lalo na't hindi ito nakikinig at walang galang. Ganun din naman sa magulang na sila mismo ang nagiging sanhi ng hindi pagsunod ng kanilang mga anak. Ngunit sabi sa Biblia, sa mga taga-Efeso 6, verse 2 to 3, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Kaya ang paggalang po natin sa ating ama at ina ang tanging utos sa kasulatan na may kasamang pangako ng pagkakaroon ng mahabang buhay bilang gantimpala. Kung kaya nating sundin ang ating mga magulang, ganoon din tayo sa Panginoon. Sinusunod din natin ang ating Diyos. Sa kabaligtaran, ang mga anak na walang galang at ibang balak gawin sa buhay ay mga taong nagpapakita ng kawalan ng takot sa Diyos. Ito po ay kinikitaan ng pagsuway sa kanilang mga magulang. Sabi po iyan sa mga taga-Roma 1 verse 30, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, dapat nating pagsikapan at huwag kalilimutan ay galang ang ating mga magulang. Kahit na hindi ito karapat-dapat sa ating paggalang. Kung paano nagsisikap din tayo na makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos sa ating pag-iisip, salita at gawa. Para sa isang anak, ang pagsunod sa magulang at paggalang ay laging kasama sa paggalang ang pakikinig, pagsunod at pagpapasakop sa kanilang kapamahalaan. Kapag lumaki na ang bata, ang pagsunod na natutunan nila noong bata pa sila ay tutulong sa kanila upang igalang din naman ang ibang tao. Kaya mahirap maging isang anak, mahirap maging isang ina, magulang. Ngunit tayo po ay sumunod sa utos ng Panginoon na kahit balikarin man natin ang mundo, magulang natin sila at dapat silang bigyan ng paggalang. Kaya tayo po dumalangin. Ama, Panginoong Diyos at Banal na Espiritu, we thank you, Father, for this day, sa iyong mensaheng ibinigay sa amin. At salamat dahil kami po ay tinuruan mo na maging obedient sa aming mga magulang, sumunod sa utos at maging magpakumbaba. Salamat po sa iyong mensaheng ibinigay sa amin at nawa maitatakpo namin ito sa aming puso't isipan. Kaya po ang siyang magbigay sa amin ng kalinawan, ng magandang interpretasyon at nawa Panginoon ay ito po ay maibahagi namin sa bawat isa. Kaya maraming salamat po. Ilabang po ang aming samot dalangin sa pangalan mo aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen.
Kaya maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating magiging kaunawaan dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malayo po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po. Thank you.